yung spiritual authority niya para gawin siyang ano, gawin siyang pope, saan galing? Eh, kaya nga nagkalabo-labo ito kasi hindi mo linaw yung tanong mo. Dapat meron kang specific question. Kasi pag sabihin mong spiritual, lalabas tayo sa legal. Sige bro, sagutin mo na lang bro, wag ka nang marami pang ano. Saan kumukuha ng spiritual authority yung board of directors para gawing pope itong si Yabo? Oh, yan ang dapat mong itanong, spiritual authority. In Sige. terms of spiritual authority, brother, ay wala kaming karapatan na mag-appoint. In terms of spiritual authority, wala kaming karapatan mag-appoint. Kasi sino naman kami? Mag-appoint dyan. Eh, hindi naman kami ang Diyos. Di ba? Okay. Yan si Master na meron niyang panaginip na mula sa Diyos noon pa. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, ang iyong mga alagad, tatawagin kang Master. Yun ang unang titulo niya noon. Panahon sa Kingdom of God, nang doon pa siya, Master ang ipatawag sa kanyang alagad, sa amin ng Panginoong Diyos. Sa maniwala sila o hindi, wala na tayong pakialam dyan. At ngayon, sa 2019, nagpakita ang Panginoon sa kanya, napakita doon na binuhay niya si Abraham. Sa kanyang pagsigaw ng 3 beses, nabuhay niya si Abraham. At ang kahulugan ng pagbuhay niya ay yung bubuhayin niya ang istorya ni Abraham. Merong pag-repeat sa istorya ni Abraham, sa buhay ni Abraham. Kaya nga si Abraham, merong panalangin si Abraham noon, nga magiging ama ng mga bansa. Alam naman natin na si Abraham is a father of faith at ama din sa ng mga bansa. So, ibig mo ba sabihin na ang muling pagkabuhay ni Abraham si Yabo ang resulta? Ang yung istorya sa buhay ni Abraham, yan ang kanyang ibinuhay kasi yan ang ibinigay ng Diyos sa kanya. Kaya nga, ang istorya sa buhay ni Abraham, muling binuhay at yun ay nangyari kay Yabo. Kung sabihin yan, kung ating isiliwala sa mga tao, walang maniwala. Sa kaniyang sarili, yun ang misyon na ibinigay sa kanya, na kaya nga siya ngayon nakatira sa isang pulo na napaligiran ng 2 ilog kasi si Abraham noon nakatira sa Mesopotamia na napaligiran ng 2 ilog, yung Tigris at Euphrates. Yun ang dating Eden noon na may 4 na ilog at nagiging 2 pagkatapos ng Noah's flood. Kaya nagiging 2 na lang, yung Tigris at Euphrates. Kaya tinawag yung Mesopotamia, Meso means island, Potamos means river, island between river. Okay bro. Kaya nga spiritual, mahirap yung spiritual intindihin ng mga tao. Hindi yan basta dito sa ulo sabihin natin. Kulang isang oras eh. Huwag ka mag-alala bro, we have a lot of time of that, pero ang akin lang, sagutin mo lang yun ang tanong ko. Saan naman natin mababasa bro? Meron ba tayong mababasa sa Biblia kung meron man na muling bubuhayin ang gaganapan sa buhay ni Abraham? Brother, wala tayong mababasa litra por litra, pero meron tayong mababasa na prophecy sa Mateo 8:11-12. Basahin mo dyan. Sa Mateo 8:11-12. Okay, basahin na marami ang nagsidarating. Kaya that is a prophecy from Mateo na kati sa isang nandiyan na ba? Nakita mo na? Okay, Mateo. Okay, basa sa Mateo 8:11. 8:11 hanggang 12. Okay, wait lang ha. Muna ako sa 11. Pakibasa, brother. Okay, basahin natin. Ang sabi ganito. Okay. Sige. Yan. Ay, English to eh. Tagalogin na. Hindi ka ba makaintindi ng Bisaya, brother? Ha? Hindi ka ba makaintindi ng Bisaya? Ako'y nakakaintindi, pero ang mga viewers namin, hindi nakakaintindi. Okay. Sige, patuloy tayo. Sige, basahin mo. Okay, ang sabi ganito. 8:11. 8:11 nga, ito nga. 11 hanggang 12 yan. Hanggang 12 yan. Okay, 8:11 hanggang 12. Sabi ganito.
Ito ay prophecy, sabi mo, di ba? Prophecy to? O, yan ay isang kaganapan na magaganap. Yung nga, prophecy nga, sabi mo, di ba? Yan nga, magaganap nga. Sige, sige, prophecy nga. Oh. Yan nga, magaganap nga. Oh. Tandaan ninyo, Buhit mo lang eh. marami ang darating buhat sa silangan at sa kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Sa 12. Ngunit ang mga taong dapat sanay kasama sa kaharian ay itatapon sa kadiliman, mananangis sila doon at magngangalit ang kanilang mga ngipin. Oh, ano dito? Point nyo rito. Ang tanong ko diyan, Hindi. Ako ang magtatanong bro kasi ikaw gumamit ng talata eh. So kunin ko lang yung sentido ng talata, ano? Sige. Oh, so ano ang point nyo rito, bro? Ano paliwanag nyo rito? So base sa binasa mo, marami ang darating sa silangan at sa kanluran. No? Nagsidatingan sila doon sa hapagkainan ni Abraham, Isaac at Jacob. At yung mga tao na hindi maniwala, yung mga masama, yung mga tao na masasama, itatapon sa kadiliman at mananangis sila doon at mangalit ang kanilang mga ngipin. O nangyari na ba ito? Hindi pa ito nangyari, kapatid. Kaya ang tanong, kailan at saan ito magaganap? Yan, magandang yan, no? Kailan at saan ito magaganap? Okay. Unang tanong, kailan ito magaganap? Yan ang magandang tanong, brother. So, patungo tayo dyan sa spiritual na kaalaman na hindi alam ng mga tao. So, kailan ito magaganap? Since si Abraham, siya yung principal na partaker sa kaharian ng Diyos. Kasi yung Jerusalem, yung mga Israelitas, the 12 tribes of Jacob, ay sila yung mga nanggaling sila yung galing sa bosom of Abraham. Sila yung mga kaliwatan, sila yung mga henerasyon ni Abraham. Kung wala si Abraham, wala yan sila. Hindi ilabas si Isaac, hindi ilabas si Jacob, hindi ilabas yung 12 tribes, at pati yung si Jesus Christ. Kasi nagmula ang lineage nila, kahit si David at si Solomon, nagsimula sila o yung kanilang lineage doon kay Abraham. Kasi after the Noah's flood, Noah, yung mga anak, yung tatlo, then hanggang si Abraham yung ikasampu na kanyang henerasyon. Doon ibinigay yung panalangin na magiging ama siya ng mundo, ng mga bansa dito sa ating mundo. Doon nagsimula yung panalangin na siya yung tatawaging ama. Pag ang Panginoon ay nandito sa mundo, ang katawan niya, yung katawan ni Abraham, sapagkat ang Diyos ay isang ama. Teka. Mukhang malayo masyadong ang response. Ang tanong, ang tanong ko, kailan magaganap ang sinasabi sa Mateo 8:11 hanggang 12 na ginamit mo? Okay. So, yun ay nilinaw ko lang yung history. Yung kaganapan yan, merong mababasa kasi dyan sa Biblia, sa Ecclesiastes 3:15, na yun nangyari noon. At mangyari sa Ecclesiastes 3:15. Okay. Merong repetition of history. Meron repetition of history. Meron tayong inahanap ng Panginoon yung nangyari noon at mangyari sa hinaharap. Okay. Ang tanong ko naman ngayon sa iyo, ano ang ibig sabihin ng tinutukoy sa Ecclesiastes 3:15? Ano yun? Yung ba yung buhay ni Abraham ang mangyayari doon o hindi? Kaya ko kinukot yung verse na yan kasi ang ibig sabihin ko, that is the repetition. Yung nangyari sa hinaharap, nangyari na noon. Sa Ecclesiastes 1:9, history repeats itself. Ang kahulugan yan. Okay. Balik tayo sa tanong mo, bro, kailan yan mangyayari? Wait lang bro, kasi yung paggagamit mo nito, mukhang kinopya to kay Philemon Ryan Bonanza eh. Brother, sabihin ko sa iyo, kami yung dating mga member ni
Malaring Pilimon Bonanza. Ay, At yung pag so offshot kayo ni mula sa Pilimon Bonanza. Rian Bonanza. hindi, iba yung offshot. Labas kayo sa Pagkawala kanila. Tumiwala kayo sa kanya. Pagkawala niya, yung mission na hindi niya na ipagpatuloy, doon napunta sa aming master na siya yung spiritual. Kasi kambal sila noon sa spiritual, Jacob at Esau. Yung si Malari, Jacob yun na spiritual at si master yung Esau noon. Okay, bro, hahabulin ko muna itong yung pag-link mo sa Balikan mo doon sa tanong mo. So kailan balikan mo natin to para hindi tayo lumitaw dito na private interpretation Kaya nga. Kasi Balik tayo doon. nilink mo yung Ecclesiastes 3:15 sa Ecclesiastes 1:9. Ano ang ibig sabihin nitong Ecclesiastes 3:15? Ito ba yung yung ibig sabihin ba nito is ang kaganapan sa buhay ni Abraham muling mangyayari yon o iba ang pakahulugan nito? Marami ang kuan diyan, hindi nakasulat diyan na Abraham. Ang ibig sabihin diyan is gagamitin mo yan kasi sinabi diyan sa huli na inahanap sa Diyos yung nangyari noon. Ano yung nangyari noon na hinahanap ng Diyos? Ang nangyari noon na hinahanap ng Diyos ay yung kaharian ng Diyos na nagmula pa kay Abraham. Yun ba ang sentido ng Ecclesiastes 3, bro? Yun ba? Kung litra por litra, kaya nga palawakin natin ating kalaman. Litra por litra, walang mabasa pero kinukot namin yan kasi may essence. Hindi. Bakit sa istorya. Ang ibig ko sabihin, bro ba, yun ba ang sentido ng Ecclesiastes 3? O ginagawa nyo lang ng ibang meaning para i-fit sa aral ninyo? Kasi naman, ang sabi doon sa Mateo 11, hindi, sa Ecclesiastes tayo mo. Wait lang, dito muna sa Ecclesiastes 3:15 muna. Teka. Huwag kang titira sa Ecclesiastes. Doon tayo sa Mateo 11, hindi pa tayo tapos doon. Ginamit mo yun, bro. Ecclesiastes 3, habulin ko yun, bro. Walang problema pag gamitan ko yun kasi akin yan. Wala ka nang pakialam dyan. Ang sagot ko, yung pakialam. Teka. Huwag mo sabihin na wala kang pakialam dyan. Kinuha mo kasi. Huwag mo muna pakialam. Teka, hindi pa ako tapos kasi sa aking explanation. Pinutol mo eh. Hindi pa tapos yung premise ko. Pinutol mo agad. Tinatanong kita, bro. Tinatanong kita. Tapusin ko muna yung sagot sa tanong mo kung kailan maganap. Ang dali lang naman nun eh. Sana binigyan mo na lang yung taon para tapos na. Hindi yung dami mong dinaldal. Kaya nga, ibibigay ko yung taon, kaso pinutol mo. Binanggit mo ang Ecclesiastes 3:15, kaya susundan kita rito. Okay, balikan natin. Sige. Pwede ba bro, basahin mo dyan sa screen yung Ecclesiastes 15? 3:15. Alam ko yung nakalagay doon. Pero ang gusto ko lang iano mo doon, ipakita natin doon is ang meaning ba noon na paulit-ulit na mangyayari, yun ba ay yung sinasabi mong history of Abraham o iba ang pakahulugan ng talata? Kasali sa Abraham yan, main partakers. Mangyayari yan ulit. Sige. Sinagot ko. Kung hindi mabasa ang patungkol kay Abraham dito, paano ngayon yan? Kaya nga, ang sabi ko sa'yo, walang mabasa. Sige, balikan natin na. Pero, ating basahin yung 3:15 na Ecclesiastes. Eto. Basahin mo. Kasi walang mabasa ng Abraham dyan. Basahin mo. Lahat ng nangyayari ngayon ay nangyari na noong una. Gayon din ang magaganap pa, paulit-ulit lamang ang mga pangyayari. Tanong. Tama. Tanong. Anong pangyayari ang tinutukoy sa Ecclesiastes 3? Ang sabi dyan, ang nangyari, hindi sinabi kung anong klaseng pangyari. Kung babasahin ko mula sa uno at hindi yan ang pakahulugan ng explanation mo, aminin mong iniba mo ang sentido. Ang sabi ko naman sa iyo, brother, the essence of that verse is yung nangyari noon. Yun nga. Ano nga yung nangyari, ano nga yung tutukoy dyan ni Solomon na nangyari ngayon ay nangyari na noong una. Ano ang pangyayaring yan? Sa amin, brother, ang nangyari kasi noon, yung pagtatag ng Diyos ng kanyang kaharian doon sa panahon na yung mga anak ng Israel
nakapunta sa Sinai mula sa Ehipto. At doon tinawag ng Panginoon yung mga tao doon nga kung susunod sila sa mga tugon at sa voice of God, no? Sila ay magiging kaharian ng mga saserdote at isang banal na bansa. So, yun ba ang tinutukoy sa Ecclesiastes 3 na nangyayari ngayon, nangyari na noong una? Yun ba ang paliwanag mo ngayon ng ang ibig sabihin ng Ecclesiastes 3 o hindi? Yung verse, nakasulat yan, yung nangyayari. Babasahin natin yan, lahat ng nangyayari. Ano ibig sabihin ng lahat, brother? Isa-isa. Sige, para malaman natin kung ano ibig sabihin ng lahat, ating simulan sa uno. Madali lang naman akong kausap eh. Sige, tunugan nyo ako Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon. May kanya-kanyang oras. Ano yung lahat na yan? Lahat. Ang panahon ng pagsilang. Pagsilang. At panahon ng pagkamatay. Tingnan natin kung meron bang sinay rito Meron bang sinay Basahin mo lang yan. Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay. Ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim. Ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling. Ang panahon ng pag-iba at panahon ng pagtatayo. Ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa. Ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang. Ang panahon ng pagkakalat ng mga bato at panahon ng pagtitipon sa mga ito. Ang panahon ng pagyayakap at panahon ng paglalayo. Nasa verse 6 na ako Nasa verse 6 na ako. Walang tinutukoy tungkol sa Israel sa Sinai Ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala nun. Ang panahon ng pag-iingat sa isang bagay at panahon ng pagtatapon. Ang panahon ng pagpunit at panahon ng pagtahi. Ang panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita. Ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapuot. Ang panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Walang sinay rito. Walang kaharian dito. Walang kaharian. 9. Ano ang mapapala ng tao sa kanyang pinagpaguran? 10. Alam ko na ang itinakda ng Diyos sa tao. Iniangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ng bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Alam kong walang pinakamabuti sa tao, kundi magpakaligaya at gawin ang pinakamabuti habang siya'y nabubuhay. Alam ko rin kaloob ng Diyos na ang tao'y kumain, uminom, at pakinabangan ng bunga ng kanyang pinagpaguran. Alam kong mamamalagi ang lahat ng ginawa ng Diyos, wala nang kailangang idagdag. Huwag mong idagdag ang Sinai dito. Wala ring dapat bawasin. Gayon ang ginawa ng Diyos upang ang tao'y magkaroon ng takot sa Kanya. Lahat ng nangyayari ngayon ay nangyari na noong una. Gayon din ang magaganap pa, paulit-ulit lamang ang mga pangyayari. So ang mga pangyayari pa lang, ito pala, panahon ng pagkamatay, panahon ng pagkabuhay, panahon ng pagtanim, panahon ng pagtanggal ng tanim, panahon ng pagbato, panahon ng pagtitipon ng bato, panahon ng pagkain, panahon ng pag-inom. Yung pala ang paulit-ulit. Tapos ka na ba, Der? Maaari ba akong sumingit din? Tama ba bro? Yun ang tinutukoy ng Ecclesiastes 3:15. Yung tinutukoy niya at hindi yung sinasabi mong pagtatag ng kaharian doon sa Sinai. Hindi yun sinasabi, yun di yung pagkain, pagkamatay, pagkabuhay, pagkapanganak, pagkainom. Yun ang tinutukoy, hindi pala yung yung sa Sinai. Kaya nga kung litra por litra wala tayong mapala kasi hindi mo mabasa ang kaharian diyan.
Hindi, kahit sentido lang bro eh. Kahit Kaya sentido nga, lang, wala sa sentido yung paliwanag mo eh. kaya nga, pakinggan mo ang aking sabihin. Kasi hindi litra por litra ang akin. Sa'yo, litra por litra. Ay hindi. Oo. Ang aking ginawa, pag-contextualize ang ginawa ko, Okay. pag-contextualize. Ganito. Tanong, Based sa konteksto sa Ecclesiastes context ha, 3. context. Okay. Context. Based Diyan, sa sinabi dyan na may bato at magtitipon ng bato. ah, Si Kristo ay tinawag na bato. ay hindi si Kristo tinutukoy doon. Okay? Diyan, merong sinabi dyan na pagtayo, paggiba at pagtayo. Tutol ako. Tama? Tutol May ako. paggiba, may Tutol pagtayo. tutol ako na si Kristo Yung tinutukoy Jerusalem ba, doon hindi ba na giniba? pagtitipon ng bato. Yung Jerusalem ba, hindi ba giniba? At hindi ba itinayong muli? Tutol Hindi ako ba bro. yung nangyari? Tutol ako. Kasi hindi pa Hindi ba nagigiba. giniba yung Jerusalem? Yung templo, hindi giniba? Tutol ka ba yun? Tutol Tutol ka ba ako. yun? Tutol ako kasi Hindi mo hindi. alam yung templo giniba? Tutol Eh, ako. Tutol ako bro na yan ang kahulugan ng 3:15. Kasi binasa ko Hindi ko mula verse 1 hanggang 15. Oh. Iba ang Yun ay mga tinutukoy. pangyayari. Yun ay mga pangyayari. Alam mo ba yung pangyayari? Mali. Kining. Tutol ako. Kasi ang pangyayaring tinutukoy dito yung pagtatapon ng bato, pagtitipon ng bato, pagkamatay, pagkabuhay, pagkain, pag-inom. Yun ang pangyayaring tinutukoy ito na paulit-ulit lamang. Hindi yung yung sa templo na nagiba. Mali ang kasinungalingan pala araw niyo bro. Ano ba ang naintindihan mo sa pagkamatay at pagkabuhay? O ang tao, normal sa tao na mamatay at normal din mabuhay. Paulit-ulit lang yan bro. May namamatay, may nabubuhay. May namamatay, may nabubuhay. May namamatay, may nabubuhay. Mula noon hanggang ngayon, may namamatay, may nabubuhay. Yun ang paulit-ulit. Hindi yung pagkahulugan ninyo. Yun nga ang sasabihin ko sa iyo na yung pagkamatay noon kay Abraham, mayroong sinabi sa Mateo 8:11-12 na mangyayari na si Abraham magsidatingan ang kanyang pamilya. Yun ang ang pagkahulugan mo. So saan natin nababasa na na muling bubuhayin si Abraham sa ibang katauhan? Hindi litra por litra. Ecclesiastes 7:24, basahin mo. Hindi, anong talata bro na kasi reincarnation yung ibig yung sabihin eh. Alam ko yung yung dugo ng dugo ng Kingdom of God ni Philemon Reincarnation na ibig mong sabihin, tama ba ako? Bakit may word na reincarnation? Sagutan mo. Bakit may word? Hindi, tanong ko sa iyo, tama ba sinabi ko na ang pakahulugan nyo ay reincarnation? Yan nga ang pagkabuhay. Ulitin ko kasi ang alam ko sa muling pagkabuhay, resurrection. Yun ang alam ko, resurrection. Ang tunada ng pagkapaliwanag mo ay reincarnation. Tama ba ako? Tama yan, brother. Merong reincarnation. Ayun. Ngayon, saan sa Biblia pinapatunayan na totoo ang reincarnation? Basahin mo sa Mateo 17:12-13. Sige. Mateo naman tayo. Hindi litra por litra ang sinabi ko. Intindihin mo lang kung ano nakasulat. Sige. Ating yan dyan Hindi. Ang nakasulat dyan, hindi Abraham, kundi si Juan the Baptist. At si Jesus Kristo. Ang nagsalita si Jesus Kristo at si John the Baptist yung nabuhay. Sige, basahin mo. So yan ang pagkahulugan mo sa term na reincarnation. Basahin mo lang. Intindihin mo yung babasahin mo. Sige. Sige, para maano natin kung tama ba ang kanyang unawa. Okay, ano yun? Mateo 17. Mateo 7. Mateo 7, verse 12-13. 12 to 13. Ay ka lang ha, kukuha ko ng Biblia. Okay. 12 to 13. So, anuin natin yung niya. Sige ba din? Nahanap na ba ang verse dyan? Sige, 12 to 13 ng Mateo 7. Okay, ito ang sinasabi sa 12 to 13. Dapat intindihin natin ang kasulat. Huwag tayo litra por litra. Yes. Wala dyan. Dapat bro, suportado ng Bible scholar ang paliwanag mo ha. Hindi yung kayo lang may paliwanag na ganyan ha.
Kasi pag kayo Dapat- lang may paliwanag na ganyan, ay maling unawa yan. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan at ng mga sinulat ng mga propeta. 13. Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pinto. Oo. Basahin mo sa Mateo 17 mula sa 11. Oh, 17 pala. Dili pala 7. O, sige, sige. Kaya nga kinuha kong Bible ko para So- confirm. Sumagot siya. Darating nga si Elias Yun. upang ihanda ang lahat ng bagay. O yun. At sinasabi ko sa inyo, dumating na si Elias, ngunit hindi siya kinilala ng mga tao. At ginawa nila kay Elias ang gusto nila. Kaya tulad ng ginawa sa kanya, pahihirapan din nila ang anak ng tao. So nasaan dito yung reincarnation? Padayo na sa 13, brother. Hanggang sa 13. Sige, 13. Naunawaan ng mga alagad na si Juan na nakapagbautismo ang tinutukoy niya. O yun. Diba sabi dyan si Elias? No? Diyan, tanong ko, nasaan yung reincarnation dyan? Yan nga sabi ko kanina, hindi dito pulita. Intindihin mo binabasa mo. Eh Kung kung, ano ang pangyayari dyan. ngayon bro, kung tama ang unawa mo, bakit dininay ni Juan na siya si Elias? Kaya idinideny niya kasi ang magbabautismo ng Espiritu Santo ay si Kristo Jesus, hindi siya. Hindi, tinanong Wala siya. siyang karapatan. Mali, tinanong siya, si Elias ka ba? Oh, tinanong siya, si Elias ka ba? Anong sagot niya? Hindi, natural na hindi niya natanggapin kasi yung mababautismo Hindi yan, ng Espiritu hindi. Santo, Hindi yung tanggapin. iyan, Bro, wag mo na tayo sa hindi tanggapin ng mga nagtanong. Ang tanong ko, ano ang Gusto mismong sinagot ni Elias nang tinanong siyang si Elias ka ba? Hindi siya si Elias, sabi niya hindi. Oh, kung totoo na reincarnation pala ang kahulugan ng talatang 'yan, base kasi hindi letra por letra o nawain, hindi ba? Kung tama ang paliwanag nyo na reincarnation 'yan, bakit dininay ni Juan na siya si Elias? Pasasagutin ko yan, hindi mo tanggapin. Pero Bible ang pasagutin natin dito. Sige. Kung yan ang basihan natin, so ito palang mga tinunan o mga disipulo ni Kristo, nagkamali pala sila nang sabihin dito na alam nila na yung pinapahiwatig ni Jesus, si Juan Bautista, yung Elias na darating. So mali pala ang nasa isip ng mga apostoles. Hindi, tama yun. Pero hindi nila inisip na reincarnation yun. Ang nasa isip nila, siya ang katuparan sa Malakias 4:4. Ang sabi mo, intindihin natin, hindi litra po litra. O ngayon, tama nga, intindihin natin. Kung tama ang pagkaunawa mo na yan ay reincarnation, bakit dininay ni Juan na siya si Elias? Basahin natin, 1:21 ng Juan. Ating simulan sa 19. Sabi ganito, ang mga pinuno ng mga Hudyo sa Jerusalem ay nagsugo ng mga pari at levita upang itanong kay Juan kung sino nga ba siya. Tinanong sa 21, ikaw ba si Elias? Sabi niya, hindi ako si Elias. Ikaw ba ang propeta? Sumagot siya, hindi rin. Tanong, nagsinungaling ba si Juan nang sabihin niyang hindi siya si Elias? Hindi siya nagsinungaling. O ngayon? Nagsabi lang ng totoo. Kasi totoo naman ang sabi niya. Hindi naman Elias ang pangalan niya. Juan. Hindi. Ang tanong, ikaw ba? Hindi naman tinatanong kung anong pangalan mo. Ikaw ba si Elias? Alam naman. Ito, balikan natin yung Malakias 4:4. Ito yung pinagkuhanan ng talata eh. Ito. Malakias 4:5. Ito yung pinagkuhanan ng talata eh. Ito. Ngunit bago dumating ang kakilakilabot na araw ni Yahweh, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakasundo ang mga ama at ang mga anak. Kung hindi mo pipilitan akong magtungo riyan at ganap na wasakin ang inyong bayan. Ito ay propesiya, hindi ba? Tanong. Ito ba ay propesiya? Propesiya yan. Kanino na natupad ang propesiyang ito? At sino yung darating na malaking araw? Kanino natupad ang propesiyang ito? Natupad doon kay Jesus Kristo. Jesu Kristo? Yung malaking araw na yan ay si Jesus Kristo yan. Yung malaking araw na darating. Sino yung si Elias na darating bago ang araw ni Kristo? Sino yung Elias na darating? Ayun.
Kapag hindi mo tatanggapin na si Elias ay si Juan, ito ngayon. Si wala Elias. palang ato Oh. noon. Ito tayo ngayon na. Sige, sige. Ngayon, Hindi ito ay si Elias, no? Sabi mo ito ay Elias, ito ay si Elias ayon sa nasusulat, pero ang propesiyang ito pa ay natupad kay Elias o natupad kay Juan? Kaya nga, kung intindihin natin ang kasulat sa Mateo 17, 11 hanggang 13, pati sa Mateo 11, 12, 13, ang sinabi ni Jesus, sasabihin ko sa inyo na si Elias ay nandito na at siya ay si Juan. Sige. Yun ang pagkaunawa ng mga apostolis din. At alam mo ang verse niyan, nabasa mo yan. Sige, ginamit mo ang 17, 12 ng ano Meron diyan sa 11-12. 11-12 ng Mateo 17. Buhay pa ba si Elias nang sabihin ito ni Kristo o patay na? Basahin mo ang nakasulat niyan. Hindi. Basahin mo kasi. Ang tanong ko sa iyo, doon sa Mateo 17, 11-12. Wala. Buhay pa ba si Elias noon o patay na? Wala na si Elias diyan. Si John the Baptist, buhay pa o patay na? Wala na diyan. Hindi, si John the Baptist, nang ito'y salitain ng Panginoon, buhay pa ba si John the Baptist o patay na? Dito yan. Si Juan ay doon sa bilangguan, no? Buhay pa ba? Buhay pa ba? Di, ang tanong ko, nung banggitin ni Kristo ito na dumating na si Elias, at ang tinutukoy niya ay si John the Baptist. John the Baptist. Nang ito ba'y sabihin niya, buhay pa ba si John the Baptist o patay na? Buhay pa, nandun sa bilibid, nandun sa preso. Ngayon, kung buhay pa pala si John the Baptist, ating simulan to pagbasa sa uno, no? Sa uno, nandyan. Nasa dos na, nandyan na bilanggo si Juan. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. At sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Habang sila'y naroroon, nakita nilang nagbago ang anyo ni Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at nagningning sa kaputian ng kanyang damit. At nakita ng 3 alagad sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Mateo 11 ba yan? 17 bro, 11 ka kanina, inatas ko lang sa 3. Mateo 11 ang king binabasa dito, hindi ang 17. Mateo 11. 17-11 yun, hindi ba? Mateo 11. Balikan natin. 17-11. Sabi ganito, sumagot siya, darating nga si Elias upang ihanda ang lahat. At sinasabi ko sa inyo, dumating na si Elias. Verse 12 to ha. Verse 12. Yes. Nang sabihin niya ito, buhay pa ba si John the Baptist o patay na? Bago ko sabihin niya, brother, balikan mo sa Mateo 11. Nandun ang... Hindi bro. Dito muna tayo. Ating klaruhin. Alam ko naman na balikan mo ang Mateo 11. Diyan ka babase sa Mateo 11. Hindi pa. Dito muna tayo sa 17. Mateo 17 muna tayo, ano? 17 muna sa Mateo. Nang sabihin ito ni Kristo sa verse 12 ng 17 ng Mateo, buhay pa ba si John the Baptist nito o patay na? Yung basahin mo dyan mula sa uno. Yung nga, ito sa verse 12 muna. Kunin ko lang ang point mo rito sa verse 12 na ginamit mo kanina, no? Na to prove na reincarnation. So, nang sabihin ito ni Kristo sa verse 12 ng Mateo 17, buhay pa ba nito si John the Baptist o patay na? Bakit kailangan pa nating malaman kung buhay o patay na? Para malaman kung tama ba ang unawa nyo na reincarnation yan. Yung reincarnation, brother, nakasulat dito na siya nga ay si Elias, sabi ni Jesus Kristo. Yun ang punto dyan, sinabi. Ang point ko rito, kung tama nga na yan ay reincarnation, pakisagot ang tanong ko. Nang sabihin niya ng Panginoong Hesus Kristo, buhay pa ba si John the Baptist o patay na?
Basahin natin sa Mateo 11, nandun pa Di, siya sa kulungan. pakisagot lang bro, pakisagot lang. Nang yan ay banggitin niya. Huwag ka munang umata sa Mateo 11, ang layo naman ng nilipad mo. Yung backup ko, yung binasa ko, yung backup eh. Di, huwag ka munang tumalon sa paatras yung ano mo eh. Yung ano mo eh. Dito tayo sa 17 muna. Nang binanggit ni Kristo ang Mateo 17:12, buhay pa ba si Elias? O si John the Baptist? O patay na? Diyan, nagpakita na si Elias dyan. Nagpakita si Elias at si Moises. Hindi yan ang tanong ko. Hindi yan tanong ko bro. Hindi yan tanong ko. Ang tanong ko, nang sa verse 12, Matthew chapter 17 verse 12, nang sabihin ni Kristo ang katagang yan, buhay pa ba si John the Baptist o patay na? Diyan sa Matthew 17, wala nakasulat na patay dyan. At wala nakasulat na buhay si John the Baptist dyan. Bakit ko sasagutin dyan? Wala naman dyan. Huwag mo na akong dalhin sa... Hindi ko naman tinatanong bro. Huwag mo akong dalhin sa Mateo. Hindi ko naman tinatanong bro kung mababasa ba dyan o hindi. Ang tanong ko sa iyo, napakaliwanag. Nang sabihin niya ni Kristo ng talatang yan, buhay pa ba si John the Baptist o patay na? Pagbabasahin ko sa Mateo 11 na buhay pa, maniniwala ka? 17? Babasahin ko sa ibang verse na buhay pa siya. Di, dyan sa 17 bro, wag kang patras ang panahon sa iyo, panahon mo eh. Buhay yan. Related yan eh. Buhay yan, related kasi. Di. Buhay yan. Bro, patras ka bro. Gusto ko sa eksaktong oras na binanggit yan. Yung verse 12 na yan. Yung verse 12 na yan. Sa eksaktong araw na binanggit yan, patay na ba si John the Baptist o buhay pa? Buhay pa yan kasi meron akong babasahin na verse dyan. Okay, buhay pa. Okay, maliwanag. Dahil buhay pa pala si John the Baptist niyan, sa verse 3, nagpakita si Elias at nagkipag-usap kay Jesus. Yang nagpakitang Elias na yan ba si John the Baptist? Sasabihin ko, brother, ano ba yung napakita? Spirit o hindi? Hindi, sagutin. Sagutin mo muna. Ano ba naman to? Yang Elias na yan. Kasi ang kinukuha ko to yung reincarnation mo na idea eh. Kaya huwag kang umiwas sa tanong. Yang Elias na kasama ni Moises na nagkipag-usap kay Jesus, yan ba si John the Baptist o hindi? Kung litra por litra, Elias yan. Hindi John the Baptist. Hindi ko ano yung litra por litra bro. Dahil sabi mo sa verse 12 kasi, sa 17 verse 12, buhay pa si John the Baptist nang banggitin ni Kristo ang verse 12. So ang tanong ko ngayon sa iyo ngayon, atras lang ako sa verse 3. Okay, sa verse 3. Sa verse 3, bago niya banggitin yung verse 12, nagpakita si Elias at nagipag-usap kay Jesus. Yang Elias na nagpakita sa verse 3 before ang verse 12, si Elias ba yan o hindi? Si John the Baptist ba yan o hindi? Yan ay si Elias. Hindi. Alam kong nakasulat Elias. Pero ang sa inyo kasi, ang reincarnation ni Elias, si John the Baptist. So ang tanong ko ngayon, itong Elias na nakipag-usap kay Jesus, yan ba si John the Baptist o hindi yan si John the Baptist? Kung si Jesus ang ating uunawain ang salita ni Jesus, yan ay si Juan. John the Baptist yan, si Elias. Kung maniniwala tayo kay Jesus sa Mateo 17:11-13. Hindi yan ang tanong ko bro. Hindi yan ang tanong. Hindi ka sumasagot sa tanong ko. Hindi ko tinatanong kung sino ang pinakahulugan ni Kristo na Elias. Ang tanong ko sa iyo, sino ang Elias na nagkipag-usap sa 17 verse 3? Si John the Baptist ba o hindi? Yang espiritong Elias na napakita ni Jesus Kristo, yun ang nasa katawan ni Juan Bautista. Yun ang kanyang spirit. Kaya nga nagkaroon ng katuparan na yun si Jesus ay isang Panginoon kasi siya yung Diyos na bago darating ang malaking araw ng Diyos, mauuna si Elias. Kaya nga, nauna si Juan Bautista. Kaya totoo na si Jesus ay isang Panginoon. Hindi yan ang tanong ko eh. Ano ba naman to? Pinaglalaruan mo lang yata, no? Tinitwist mo yata. Napakaliwanag ang tanong ko eh. Kasi kung reincarnation yan,
si John the Baptist ni Elias, aminin mo na si John the Baptist ang Elias na nakipag-usap kay Jesus sa verse 3. Tama? Yes. Tama ba o mali? Spirit yan eh. Hindi natin pwedeng gawin kasi buhay pa si Juan eh. Ano mo yan? Spirit. Okay, spirit. Dahil yan pala ay spirit, ibig sabihin ba, nung panahong nagipag-usap si Elias, lumabas ang spirit niya sa katawan ni John the Baptist? Bakit ba bro? Pag managinip ka bro, tuwing matutulog, hindi ba lalabas ang espiritu mo? Hindi hindi yan ang tanong ko Huwag mo munang i-insert dito yung astral projection. Ang tanong ko sa iyo, napakaliwanag. Ibig mo bagang sabihin, lumabas ang espiritu sa katawan ni John the Baptist nang makipag-usap ito kay Jesus sa verse 3 ng Mateo 17? Kaya nga sinabi ni Jesus na si Elias ay si Juan kasi alam ni Jesus kasi siya yung magbabautismo ng Espiritu Santo at kalayo. Hindi hindi yan ang tanong ko eh. Napakaliwalag ng tanong ko eh. Ibig mo bagang sabihin na nang makipag-usap si Elias kay Jesus ay lumabas ang kanyang espiritu mula sa katawan ni John the Baptist? Yes or no? Oh, lumabas yan. Kasi pag panahon na matutulog ka, labas yan. Kaya nga managinip ka eh. Okay. Next question. Saan naman sa Biblia mababasa na nang mangyari ito, tulog si John the Baptist? Oh, yan nga eh. Hindi mo alam kasi sabi ni Jesus, kung isusulat pa lahat Biblia, hindi magkakasya. Hindi. Mali na naman yan. Ang tinutukoy naman doon, mga ginawa ni Jesus ang hindi na naisulat. Mali na naman yan. Ang tinutukoy naman doon, mga ginawa ni Jesus ang pag isusulat mo lahat, hindi magkakasya. Hindi ito himala ni Kristo tinatanong ko rito. Ang tanong ko rito sa iyo, tulog ba si John the Baptist nang mag-usap si Kristo at saka si Elias? Yes or no? Walang mababasang tulog pero hindi lahat nakasulat. Okay, walang mababasang tulog. Then kung ganon, saan mo kinuha na tulog si John the Baptist niyan, nang makipag-usap si Elias kay Jesus? Sasabihin ko sa iyo, brother, yung spiritual, iba sa material na iniisip. Sinabi ko lang yun kasi gaya ng tao, kasi alam ko naman material ang isip nyo eh. Gusto nyo nga labas ang spirito, patay yung tao. Yun naman ang pagkaunawa natin kasi tao din naman ako eh. Pero hindi natin maiwaksi ang katotohanan kapag ang tao ay natutulog, ay yung espiritu ay lalabas siya, kaya nga managinip ka eh. Kaya nga ang tao patay kung titingnan mo natutulog, hindi gumagalaw kasi at ikaw ay naginip nakapunta ng ibang lugar. Kasi nga, iba ang spiritual at material. Ginamit ko yung example na yan para maintindihan mo na hindi sa tanang panahon nalabas ang espiritu ay patay yung katawan. Okay, so ako'y pinag-iikot-ikot mo sa astral projection. Dito tayo sa astral projection. Naging occultismo yung topic natin, ano? Okay, sa astral projection na naman tayo. Sa astral projection, pag lumabas sa katawan ang espiritu na nag-astral projection at ginigising ang kanyang katawan, ito ba'y nagigising o hindi? Kaya nga pagigising kasi alam naman natin eh, na naginip nga bumabalik ang espiritu. Mali, hindi ang astral projection ba ay panaginip para sa iyo? Ginamit ko lang as example kasi alam ko yung isipan ng tao paglalabas ang espiritu, patay yung katawan. Pag sabihin ko naman sa iyo, yang Diyos, lalabas ang espiritu niyan kahit yung katawan ay buhay. Power of God is very, very, hindi natin pwedeng maliitin. Kaya nga si Jesus, pwede yan, mapunta sa ibang lugar kahit ang katawan nandyan lang sa isang lugar. Kasi power ng God eh. John the Baptist, mababasa dyan na walang higit sa tanang mga inanganak na lalaki. Hindi, ang layo na ng sinasagot mo eh. Ayon sa katuruan ng okultismo patungkol sa astral projection. Ang astral projection, yan yung panahong natutulog ang tao, lumalabas ang kanyang espiritu at naglalakbay sa malayo. Tama ba ako? Ang punto natin is reincarnation. Hindi, dito muna tayo sa kasi ang pinatukoy mo diyan, nangyari ang pag-uusap ni Kristo at saka ni Elias dahil nag-astral projection si Elias kaya lumabas sa katawan ni John, tama? Teka lang brother, hindi tayo nagdidebate. Sabi mo lang magtalakayan, sharing lang. Iba yung debate, iba yung mag-premise ka at iba yung susundin mong bawat
sinabi niya. Meron siyang sinabi na, for example at explanation, yan ay kanyang sagot. At wala kang magagawa kasi yan ang paniniwala niya. Base sa sinabi ni Jesus. Yun na nga bro. Hindi naman tayo nagdidebate, wala namang moderator sa gitna. Wala namang timekeeper. At wala namang pinag-usapan na ito ang paksa na ating pagdidibatingan. Talakayan to, tinatalakay natin kung tama ba unawa ninyo o mali ba ang unawa ninyo. Kaya ito tayo ngayon. Ang sabi mo kasi, reincarnation. Kung reincarnation, paano nangyari na nag-usap si Elias saka si Jesus, buhay pa si John? Sabi mo natulog. Lumabas ang espiritu, ang tawag doon kasi astral projection, ano? Lumabas ang espiritu, nakipag-usap kay Jesus. Panahong yun, tulog si John. Based sa paliwanag mo, astral projection yon. Kaya pagbigyan natin, granting without admitting, ano ba ang katuruan tungkol sa astral projection? Hindi ba pagtulog ang tao, lumalabas ang kanyang espiritu para lumakbay sa malayo? Tama ba o mali? Ang sabi ko naman sa iyo, hindi yan. Ginamit ko lang as example yan. Kasi alam natin ang tao, naniniwala na paglalabas ang espiritu sa tao, patay yung katawan. Kaya sinabi ko sa iyo, ang example niyan, na pwede ang katawan ng tao buhay kapag labas sa material na paksa ay sa panaginip. Yan ay malinaw yan. Alam ng mga tao yan sa mundo. Bro, alam ko ang pinagkaiba ng panaginip sa astral projection. Ang astral projection is isa yan sa mga psychic ability ng isang tao. Sa ang tanong ko sa iyo ngayon, dahil pinapalitaw mo na astral projection ang nangyari, mula natulog si Juan, lumabas sa kanyang katawan si Elias at pumunta kay Kristo, nag-usap sila. Hindi ba ang turo sa okultismo pag sinabing astral projection, lalabas ang espiritu sa katawan ng tao at maglalakbay sa malayo? Tama o mali? Yun ba si Adam Bader, yung sabi ng Diyos, pag makain siya sa prutas na pinagbawal, mamatay siya. Namatay ba siya agad o hindi? Ay, ang layo ng ano mo. ating kukunin tong astral projection. Ito yung ginamit mo eh. Sa astral projection tayo. Idea of astral projection. Based sa turo about the astral projection o yung tulog ang tao, lalabas ang kanyang espiritu. Ito ba'y maglalakbay sa malayo o hindi? Tama ba na ang astral projection, yun yung lalabas ng espiritu sa katawan ng tao at maglalakbay sa malayo? Tama o mali? Tama yan, brother. Based on science, no? Science, no? So, itong sagot ko ngayon, nakabase ito sa spiritual na pangyayari sa Biblia. Yung ginamit ko kanina, example niyan sa material. Si mga tao hindi nawala sa ganun. Kung gusto kayo sa spiritual, si Adan, sinabihan ng Diyos, ang kapag kakain ka sa prutas na ipinagbabawa, mamatay ka. Hindi namatay agad si Adan. Ay, ang layo ng ano mo, ang layo ng ano mo sa tanong ko. O sige, dito tayo sa astral projection. Based naman sa katuruan patungkol sa astral projection. Ito tayo astral projection. Pag umalis ang espiritu ng isang tao at lumakbay sa malayo at gisingin mo ang katawang yan, magigising ba o hindi? Magigising. Sagot. Saang aklat ng astral projection, patungkol sa astral projection, na kapag nag-astral projection ka, ginising mo yan, magigising yan? Magigising, tama yan. Okay. Saan nga? Saang aklat ng ano yan? Saang aklat na patungkol sa astral projection, kung ang espiritu ay naglakbay sa malayo, ay magigising mo yung katawan pag ginising mo? Ay, yan ang sabi mo eh. Hindi, tinatanong kita. Sabi ko, based sa katuruan sa astral projection, pag naglakbay ba sa malayo ang espiritu at ginising mo yung katawan, magigising ba o hindi? Ang sabi mo, magigising. So ang follow-up question, saang aklat patungkol sa astral projection, magigising ang taong nag-astral projection kung ang kanyang espiritu ay lumakbay sa malayo? Saan? Hindi ko na alam kasi hindi ko nagbasa ng astral projection na yan. Ang gusto mong sagot, sinagot ko lang. So ibig sabihin, ginamit mo ang idea of astral projection without knowing na ang tinutukoy mo pala yung astral projection. Hindi ko naman sinabi na astral projection yan. Sinabi ko yan yung mga pangyayari kasi sabi sa Exodus 3:15, yung mga pangyayari sa mundo. Hindi. Ang tanong ko sa iyo,
Yan, tanong ko sa iyo, ano, ginagamit mo ang idea of astral projection pero wala ka palang alam about astral projection, tama ba? Hindi ko naman sinabi na astral projection kaya hindi mo ako pwedeng tanongin yan. Hindi ba ang idea of astral projection, pag natutulog ang tao, lumalabas ng kanyang espiritu at naglalakbay sa malayo, tama ba o mali? Basta sinabi mo, baka tama yan. Tama siguro. Oh, tama ba o mali? Sa sinabi mo, kung gusto mo tama, di tama. Wala tama. Aba, nagugas kamay. Okay lang, okay lang. Nagugas ng kamay, playing safe. Okay lang naman yun, mag-playing safe. At least nakita na ang punto na kayo pala ay nagpapaniwala pala sa mga katang-isip na gaya ng mga ganyan. Okay. Ito naman tayo ngayon, no, sa kung ganun, kung si Elias ay si John the Baptist, sino naman ang reincarnation ni Moses? Brother, ang kasulat dyan, ang aming binasa based sa sinabi ni Jesus. Si Elias ay si John the Baptist. Matthew the city. Hindi yan ang ko bro. Kasi nung nakipag-usap si Elias kay Jesus, kasama niya si Moses. Tanong, sino ang reincarnation ni Moses? Wala dyan. Hindi nakasulat sa Matthew 17. Bakit sasagutin kita? Gusto mo Okay. Based sa inyong idea na ang nangyari noon ay kailangang mangyari. At kung na-reincarnate si Elias kay John the Baptist, then sino ang reincarnation ni Moses? Ang sabi dyan, mauna si Elias, si John the Baptist. Yun ang focus sa istorya. Hindi yan ang tanong ko bro. Kasi ang ibig niyo sabihin kasi sa history repeats itself, no? Ang ibig sabihin kasi doon, kung si Elias dati ay muling nabuhay sa katauhan ni John the Baptist, saan naman muling nabuhay ang pagkatao ni Moses? Kung sasagutin kita, wala tayong mababasa dyan. Hindi ko sasagutin yan. So, ibig mo bagang sabihin kay Elias lang nangyari? Yung history repeats itself kay Moses hindi nangyari? Base sa sinabi ni Jesus. Hindi, ito yung point ko. Ibig mo bang sabihin na ang history repeats itself ay kay Elias lang nangyari at hindi kay Moses? Base nga sa sabi ni Jesus, hindi ko alam kung sino si Moses doon. Basta sa Biblia, sinabi ni Jesus na si Elias, yun ay si Juan. Ibig mo ba nga sabihin ang nangyari doon sa ang ibig sabihin pala ng Ecclesiastes 3:15 ay specific na referado lamang kay Elias? Hindi ko sinabi na specific kasi lahat na pangyayari. Lahat. Ngayon, lahat pala ating idamay si Moses kasi nagpakita rin siya kay Kristo So ang tanong ngayon, sino ang reincarnation ni Moses? Hindi ko alam kasi hindi mabasa sa Biblia. Okay. Si Elias ay si Juan. Hindi ba turo dati ni Philemon Rian Bonanza na si Jesus Christ daw ang reincarnation ni Moses? Hindi ba niya turo 'yon? Hindi yan. Hindi si Moses Jesus Christ. Kasi nandun si Jesus Christ at nandun si Moses at si Elias sa tabi niya. Kaya hindi si Moses Jesus Christ. Kung bakit 'yon ang mababasa natin sa Non Metangere Volume 2? Hindi. Wala. Hindi nakasulat din na si Moses Jesus. Wala ka mabasa doon. Meron ako nung metanghere dito. Huwag mong dagdagan. Sige. Based sa Non Metangere na ginagamit ninyo, sino ang sumakop? Tama ba nakasulat sa Non Metangere o mali? Yung nung Metangere, sinulat yan ng aming unang Pangulo. Pero sa amin ngayon, meron mga sinulat doon na binigyan ng pagtatama o koreksyon ng aming Pangulo ngayong bago, yung kaluhan niya sa spiritual. Kaya nga, hindi lahat ng kasulat sa nong ay masabi nating correct. Meron diyan ang binigyan ng koreksyon. Kasi yan ang sabi ng Panginoon sa aming master na meron pang i-edit yan. Kaya nga, moron i-edit. Kaya nagalit yung mga kasama namin doon. Kaya hindi na sila iniwaksin nila kami kasi meron mga sulat ni Malnari na pinokorek ng aming master. Okay, which is tama naman ang pagkorek. Ito tayo ngayon sa
bakit kayo bro hindi umanib sa tunay na iglesia bro? Ang tunay na iglesia, brother, hindi naman Romano Katoliko. Hindi ko Kung gusto mo yung sinasabi. tunay na iglesia na tinatayo ng Diyos Ama natin. Alam mo ba kung ano yung itinayo o gustong itayo ng ating Diyos Ama? Alam mo ba? Mababasa ba dyan? Alam mo ba kung saan yan mababasa? Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isip mo, pero para sa inyo, ano? Basahin mo sa Exodus 19:5-6. Okay, basahin din sa Exodo 19:5 hanggang 6. Ito ang ating nababasa. Mabuti tinanong mo. Kung susundin ninyo ako at magiging tapat sa ating kasunduan, kayo ang magiging bayang hinirang. Ang Yun. buong daigdig ay akin, ngunit kayo'y aking itatangi. Ito mo, ito, 19. Patuloy mo. Sige, Patuloy 16. mo. 6. Kayo'y gagawin kong isang kaharian ng mga pare at isang bansang banal. Yan Yun. ang sabihin mo sa mga Israelita. O yeah, yun ang ipawali, yun ang sasabihin sa mga anak ng Israel. Kaharian ng mga pare, kingdom of priests. O ngayon, ang tanong, ito na tayo ngayon sa tanong. Sige. Ito ngayon, tanong ngayon. Sige. Kayo ba Israelita? Sa sinabi ni Jesus sa ibang aklat sa Matthew 21. Hindi yan ang tanong ko. I am not referring to any spiritual aspect. I am now referring dito kasi physical to eh. Physical na mga physical na Israelita yan eh. Kumbaga ang kanilang nationality Israelite. Yes. Ang tanong, kayo ba Israelite ba ang nationality ninyo? Hindi. So hindi pala kayo ang sinabi niyang gagawing kaharian ng mga pare. Hindi. Sa panahon na yun, hindi kami yan. Hindi tayo. Ngayon. Wala ka tayo. Ngayon, ang tanong. Makakapagpakita ka ba ng legal na document? Sinabing legal, historical. Historical It's ha? biblical. Hindi historical, hindi reference, kundi biblical. Huwag tayo sa reference kasi gawa ng tao yan. Bago na yan. 19th century na yan. Ito tayo. Sige. Hindi lang yan. Yung Bible. Itong tinutukoy na ito na Israelita, ito ba'y lumaganap bro? Ano? Ito ba'y lumaganap? Yung Israelitas? Ito, sinabihan ito. Ito ba'y lumaganap? Ano ba yung lumaganap? Sinong lumaganap? Itong bayan na ito ba'y lumaganap? O nanatili lang sa sa panahong yan? O lumaganap siya hanggang panahon na ito? Yung Israelitas? Yung sinabihan dyan na gagawin silang kaharian ng mga pari. Yung Israelitas sabi mo yung Israelitas noon na lumaganap, sabi mo. Yung sinabihan dyan, nananatili pa rin ba silang hanggang ngayon o wala na yung lahi na yan? Meron pang lahing Israel. Ngayon, ito tayo. Hindi. Meron nga bansang Israel. Binago mo eh. Yung lahi ba na sinabihan nito? Nandun sa ibang lugar, ibang bansa. Yan. Dumating nga dito sa Pilipinas noon. Okay. Panahon ng Holocaust. Okay. Kaya Ayan. lahing Hebrew dito. Hindi ba yung mga Israelita na napadpad rito yung kanilang relihiyon, Judaism? Tama ba o mali? Judaism, tama yan. Tama. Makakapagpakita ka ba sa akin na ang inyong samahan ay konektado sa Judaism at inaamin ng Judaism na kayo'y konektado sa kanila? Hindi kami konektado at hindi dapat kami kukonekta kasi Judaism sila. Anong sabi ng Exodus 19:5-6? Magiging kaharian ng mga pari. Yun ang sasabihin. Yun ang i-preach. Ang Judaism. Ang Judaism, hindi ba? Hindi naman kingdom of priests ang sabi dyan, Judaism. Iba yung kingdom of priests, litra por litra. Iba yung Judaism, litra por litra. Yun ang i-preach, kingdom of priests. Hindi yung Judaism. Bakit Judaism dala nila? Ang sinabihan ba niyan, yun ba ang mga naging Judaism? Yes or no? Sa panahon noon, yun ang mga anak ni Israel. Wala pang Judaism. Ngayon. Anong walang Judaism? Anak ng Israel, Judaism pa rin sa Moses. Padus pa sila, Judaism tawag doon. Hindi mo ba alam na yung kanilang grupo tinawag na Judaism? Judaism is Jerusalem only, the province of Judah. Saan nanggaling yun? Hindi pa nakarating ng Sinong founder ng Judaism? Doon pa sila sa Sinai. Sinabi ng Panginoon yan. Sa Sinai pa, sa Seban. Ang tanong ko, sinong founder ng Judaism?
Wala pang province of Judah dyan. Pero meron ng mga katauhan dyan na kaliwatan ni Judah. Sino Pero ang wala pang founder belief ng na Judaism, Judaism. bro? Ang belief dyan is kingdom of priests. Kaya nga sabi ni Moises, Bro. ng Panginoon kay Moises, ito yung i-preach mo sa mga anak ni Israel. Bro, Magiging ang, kaharian ng mga serdote. Letra por letra. ang tanong ko, sino ang founder ng Judaism? Bakit ko ba sagutin yan? Hindi naman yan ang sinabi ng Biblia na ipawali, na ipapreach Hindi, yung kingdom of priests. Ang tanong ko, sino? Layo na. Eto, kanino nagsimulang Judaism? Yan, sige, ayan na. Kasi, ang Judaism, hindi yan. Ano yung tunay na iglesia? Sabi mo, ano yung tunay na iglesia? At ang kinonek mo, yung nasa Exodo, hindi ba? O, di ba? Mababasa dyan. O ngayon, ang tanong, yung nasa Exodo na kinonikan mo, hindi ba yan ang tinawag na Judaism? Bakit mo tawagin Judaism? Ma'am, kingdom of priests nakasulat O dyan. ngayon, yung kingdom of priest, yun. Alam mo bro, yung Israel. Teka, yung kingdom of priest na nakasulat dyan, yan ba ang pangalan ng kanilang sekta o hindi? Yan ay kaharian. Hindi, ang tanong ko, yan ba ang pangalan ng kanilang sekta o hindi? Walang sikta noon, brother. Oh, yan ba ang pangalan ng kanilang samahan? Yan ang tawag sa kaharian ng Diyos. Hindi yan ang tanong ko. Ang tanong ko, yan ba ang tawag sa kanilang samahan? Yes or no? Sa kanilang iglesia. Sa kanilang iglesia, yan ang tawag ng kanilang iglesia. Oo. O sige, dahil yan pala ang tawag ng kanilang iglesia. Saan naman natin nababasa sa aklat na kasaysayan na once upon a time, merong iglesyang tinatawag na Kingdom of Priests? Oh, yung Exodus 19, 5:6, basahin mo ulit. Wala namang sinabi dyan na kanilang iglesia ay tinatawag na Kingdom of Priests. Ang tanong ko sa iyo, saang aklat ng kasaysayan natin nababasa na once upon a time, ang iglesyang yan ay tinatawag na Kingdom of Priests? Hindi ko sinabing reference, brother, kasi gawa ng tao yan, 19th century. Sabi ko kasaysayan. Ikaw na bahala kung saan kang kasaysayan kukuha. Saang kasaysayan natin nababasa na once upon a time ay may isang samahan na tinatawag na Kingdom of Priests? walang mababasa kasi hindi nila ginampanan kasi Iglesia Romana Katoliko ang kanilang itinayo, hindi Kingdom of Priests. Kaya walang mababasa. Hindi nila ginampanan kasi ang kanilang tinayo Romano Katoliko, ganon? Hindi ginampanan ng grupo mo. Kasi inangkin nyo yan, kayo yan eh. Ay, hindi. Teka, ba't may gaganapin to? Hindi naman to utos. Wala, gaganapin naman to utos eh. Ang tanong ko sa'yo, dahil pala, wala tayong mababasa, ibig mo sabihin na never natin nababasa na may history ang Kingdom of Priests? Never nating mababasa sa referensya sa ayon sa aking pagkakaalam, pero sa Biblia meron. Yung mga katauhan diyan na makinig sa boses ng Panginoon, magiging kaharian ng serdote. Katauhan means iglesia. Okay. Sige, tayo sa panahon ni Apostol Pedro. Sina Apostol Pedro ba, sinabihan ba na gagawing kaharian ng mga pare? Mayroong mga sulat diyan sa 1 Peter 2:9. Sa pagkabanhaw, Tama ba? magiging kahugpungan sa mga hariano, magiging kahugpungan ng mga serdote. So, ibig sabihin ba niyan, ang iglesia kinaaniban din ni Apostol Pedro ay Kingdom of Priests, ang pangalan? Yan ay nakabase yan kung ano yung gusto ng Panginoon na isasalita sa mga anak ng Israel. Hindi yan ang tanong ko. Ikaw talaga binabago mo eh. Ang tanong ko, meron ba tayong mababasa ng iglesyang kinaaniban ni Apostol Pedro ay tinatawag o ang pangalan ng kanyang iglesia kinaaniban ay Kingdom of Priests? Meron o wala? Yung kinaaniban ni Pedro sa Biblia, kasi siya ay disipulo ni Jesus Kristo, yun ay Kingdom of Priests. Hindi. Ano ba naman yan? Hindi ko tatanong kung yun ba ang Kingdom of Priests. Ang tanong ko,
meron mo tayong mababasa na ang iglesyang kinaaniban ni Apostol Pedro ay pinapangalanang, maliwanag ang tanong ha, pinapangalanang Kingdom of Priest. Meron o wala? Meron. Meron. Ngayon, dahil meron pala na saan natin mababasa na once upon a time, si Apostol Pedro ay membro ng iglesia na pinapangalan ng Kingdom of Priest. Sa litra por litra, wala kang mabasa, pero sa Exodus 19:5-6, si Pedro ng Israelita. Okay. Dito tayo ngayon. Dahil Pedro wala ay- pala. Ibig mo bagang sabihin, nung namatay si Apostol Pedro, siya ang naglibing sa kanya ay member ng Kingdom of Priest na sekta? Kapag kaanib siya ng iglesia, kaliwatan siya ng Israelitas. Hindi yan ang tanong ko. Ang tanong ko sa iyo, ibig mo bagang sabihin na nung namatay si Apostol Pedro, ang naglibing sa kanya ay kaanib ng iglesyang pinapangalan ng Kingdom of Priest? Hindi, kasi ang sabi ko naman sa iyo na si Pedro ay isang Israelitas at yung naglibing sa kanya ay kasamahan din niya kung namatay sa doon at sino maglibing sa, alangan mo yung kalaban niya maglibing sa kanya. Tama! Galing mo! Galing mo! Ngayon, saan nakahimlay ang katawan ni Apostol Pedro? Sa dinala nyo sa Roma. Dinala. Anong dinala? Anong dinala pinagsasabi mo? Wala kami dinadala. Ang tanong ko sa iyo, saan nakahimlay ang labi ngayon ni Apostol Pedro? Hindi ko alam kasi hindi ako niwala kung totoo ba yung nandyan o hindi. Oh, akala ko ba membro ng Kingdom of Priest ang naglibing, ayun hindi mo na alam. Sa pagkakaalam ko, yung Kingdom of Praise, sinabi niya ng Panginoon sa mga henerasyon ng Israelitas. Ay, hindi ang tanong ko eh. Ang tanong ko, sabi mo, ang naglibing sa kanya, alangan na mag-ibang grupo. Natural yung kaanib sa Kingdom of Priest. Tanong ko ngayon, saan na lugar ng Kingdom of Priest nakahimlay ang labi ni Apostol Pedro? Hindi ko na alam yan. Oh, akala ko ba konektado kayo, di mo alam. Hindi kami konektado doon sa Kang Pedro na Katoliko Romano. Kaya nga, hindi namin alam. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung gipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko, way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus-Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara, katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway, puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang bigtas mood ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, isang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya, papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagra-rhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal,
bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo, The pillar and foundation of the kami ang truth bida. is the Yo! church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.